Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay, update tayo dito sa kaso ni Pastor Kebuloy. So, itong nakaraang araw lamang ay naglabas na ng arrest warrant, kung hindi ako nagkakamali, ang korte laban kay Pastor Kebuloy. At doon sa anim na akusado, kung di ako rin nagkakamali, ay lima doon ay sumuko sa otoridad at agad-agad naman nakapagpiyansa. Parang tatlo yata yung nauna, tapos kahapon yung dalawa ay nagpadala raw ng surrender feeler at nung makuha na nila, nung madala na nila sa korte, ay nag-post ng bail. So dahil ito palang mga nabanggit na kaso, itong kinakaharap nila, itong dalawang kaso na may kinalaman sa pang-aabuso ay bailable daw ayon sa mga otoridad at yun na napanood natin. So bailable. So nakapagpiyansa po itong mga pwede na siguro natin sabihin mga akusado. Pero ang pinaka pinuno nila, ika nga, na si Pastor Kebuloy ay nakakalungkot man, pero sa kasalukuyan po ay nagtatago na po. At pinuntahan na raw po ng mga otoridad itong ilan sa mga maaaring lugar na kung saan ay naroroon si Kebuloy o si Pastor Kebuloy. Ay puro abogado lamang din po ang sumalubong sa NBI. NBI po ang naatasang maghain ng arrest warrant. So, sa kasalukuyan, nagtatago nga si Pastor Kebuloy at may mga espekulasyon na kinakanlong daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ayun ano lang, kumbaga, espekulasyon. Pero, siyempre, marami sa ating mga amo ang nagtatanong. At siyempre, may sarili ring kuro-kuro patungkol po doon sa bagay na yan na pwedeng mangyari na si Pastor Kebuloy ay kupkupin o itago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siyempre, dati po siyang Pangulo ng ating bansa at hindi naman po maitatanggi na ang kanyang impluensya, ang kanyang kapangyarihan ay magpasa hanggang ngayon ay wala naman pong ipinagbago. So, makapangyarihan tao po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siyempre ang kanyang anak na ngayon po ang kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte ay pwede rin nating maisip na baka may kinalaman din sa pagtatago ni Pastor Kebuloy. Bagamat spekulasyon lamang po yun, hindi naman po natin sinasabing tinatago nila. Pero ayon dun sa mga ilang personalidad na maaring sila ang nagkakanlong, kaya medyo nahihirapan ng otoridad na ihain o ibigay itong mandamiento de arresto o arrest warrant, ika nga. At siyempre, napanood din po natin doon sa telebisyon na meron din pong subpina si Pastor Kebuloy sa Senado. At ang pagkakabanggit po yata, ang pagkakabanggit ng isang opisyal ay kapag ka na nakita na nila si Pastor Kebuloy ay siyempre ora-orada magpo-post din kaagad ng bail dahil bailable nga po yung kaso, pwedeng piyansahan. Ay hindi rin po nila kaagad-agad mabibitawan dahil siyempre kailangan nilang i-turn over naman po si Pastor Kebuloy kung makukuha nila sa Senado para dumalo
sa mga pagdinig na ginagawa ni Senator Risa Contiveros. So, parang hindi na nagiging maganda ang nagiging tayo ni Pastor Quebuloy dahil syempre, marami sa atin na nagtatanong, bakit ka magtatago samantalang halos lahat ng bagay ay nasa iyo na? Kapangyarihan, salapi, impluwensya, bakit ka kailangan magtago? Kung ikaw naman talaga ay sadyang walang kasalanan, madali mo maipagtatanggol ang iyong sarili dahil lahat magagawa mo. Meron kang impluwensya, may pera ka, at isa kang mataas na personalidad sa ating bansa, isa kang pinuno ng isang sekta ng relihiyon sa ating bansa. So, marami ang nag-iisip na baka nga guilty. Ika nga dahil nagtatago na, parang si dating Representative Arnie Teves noon, na ngayon ay nasa kustudiya na ng bansa na kanyang pinagtaguan at siguro ilang araw o linggo lamang po ay ihahatid na rin po siya dito sa ating bansa para harapin itong mga kaso na kanyang iniwan dito sa ating bansa. So, parang katulad din ni Pastor Quebuloy na parang nagbabalak yata na magtago na. Pero ayon sa ating mga otoridad, ika nga, hindi pa siya nakakalabas ng ating bansa dahil kumbaga pinabantayan na siya sa ating mga airport, sa mga lugar na kung saan pwede siyang lumabas ng ating bansa ng patago, ay kumbaga ginagarantiyahan pa na nandito pa si Pastor Quebuloy. Kaya syempre, doon pumapasok yung mga matataas na tao na kanyang sinusuportahan at may impluwensya siya na nagkakalong sa kanya. Pero pakatandaan po natin, mga amo, na kapag ka ikaw ay nagtatago ng mga hinahanap ng ating batas, lalong-lalo na ng korte, ay magkakaroon ka din po ng kaso dahil nagkukubli ka ng isang taong kumbaga parang wanted. May kaso rin nakakaharapin yung mga tao na nagkakanlong kay Pastor Quebuloy, pero sa tingin ko hindi nila makakasuhan si si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte dahil syempre napakataas na tao na po niyan at malamang sabi nga nila magmekos-mekos ng katwiran itong ating mga nasa taong gobyerno, sa gobyerno na humahabol kay Pastor Quebuloy para hindi na madamay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte, kahit alam naman po natin lahat na hayagan ng kanilang suporta kay Pastor Quebuloy. So, kung sila po ngayon ay hinahanap na ng mga otoridad at darating ang oras na makukuha din po nila si Pastor Quebuloy, siguradong haharap si Pastor Quebuloy sa Senado at makakaharap niya si Senator Risa Contiveros. Dapat siguro po nating bantayan kung sino-sinong mga politiko ang dadalo rin dun sa nasabing pagdinig ngayon at magtatanong ng mga katanungan kay Pastor Quebuloy. Doon makikita natin kung sino talaga yung mga todo ang suporta kay Pastor Quebuloy at sino yung mga kung baga magdidiin kay Pastor Quebuloy. Pero sinabi ko na po ito noon na dapat ang ating mga politiko, lalong-lalo na po diyan sa mga may mga hinahawakan matataas na posisyon na hindi dapat nila ginagawa, na inaakusahan ka ng isang bagay at susuportahan mo yung tao na yon. Lalong-lalo na ikaw isang public official dahil ipinakikita mo lamang na may kinikilingan ka. At maraming tao, marami sa ating mga kababayan ang mag-iisip na gagamitin mo lahat
ang kapangyarihan na yan na iyong pansamantalang inuukupahan para tulungan itong nasabing akusado, si Pastor Quebuloy. Pangit pong tingnan, hindi ho ba? Dapat ang ating mga politiko, regardless ng kanilang affiliation o relationship sa isang partikular na tao, kapag ka ito ay iniimbestigahan na ng korte, lalong-lalo na po ng korte, ay dapat maging patas lamang po sila at pabayaan na gumulong ang proseso. Dahil ipinakikita po nila yung hindi dapat makita ng ating mga kababayan na para bang nagiging kabaliktaran sila nung simbolo na ang batas ay walang kinikilingan. Parang sa ginagawa nila na to, parang nilang ipinakikita sa atin na ang batas ay may kinikilingan. At ang kinikilingan po ng batas ay yung mga taong, pasensya na kaya, tumatagilid ako at maraming lamok dito. Wala tayong studio. So, asa na ba ako? So, yun na nga po, na ang batas ay walang kinikilingan at ang lahat po ay pantay-pantay. Pero kung ganyan din lang ang gagawin ninyo, sino pa ang maniniwala sa inyo? Hindi ho ba? Nakakalungkot lamang po na talagang sadyang ganyan ang kalakaran sa ating mundo. Yung mga taong makapangyarihan, maimpluwensya, at yung may malaking maitutulong sa ambisyon, sa karera, sa propesyon ng isang politiko, ay kanilang pangangalagaan. Siyempre, si Pastor Quebuloy ay pinuno ng isang kongregasyon. At kung hindi man 100,000 ay milyon ang kanyang mga miyembro. Milyon, 100,000 o milyon na boto na maaaring pakinabangan ng ating mga politiko. So, sadyang nakakalungkot. Pero mas interesado po ako na kapag si Pastor Quebuloy po ay nahuli at siyempre magpo-post ng bail dahil bailable nga po yung kaso, dumalo na po sa mga pagdinig ng Senado. Sino kaya sa mga senador ang magtatanong ng mga, alam nyo na, yung malulupit na tanong, at sino yung mga senador na kumbaga hindi magpapakita, hindi a-attend at patuloy pa rin susuportahan si Quebuloy. So, abangan po natin yan. So, dito ko muna po tatapusin ng video na to at pasensya na po kayo at ngayon lang po ako nakapag-upload dahil syempre, medyo nagpahinga rin po tayo nitong nakaraang mahal na araw at syempre, marami rin po tayo pinagkakaabalahan. Meron din po tayong maliit na hanap buhay na kailangang asikasuhin dahil hindi pa naman po tayo talaga kumikita dito sa YouTube. Kung makikita nyo sa aking profile, wala pa ho tayo sa wala pa ho tayo sa lugar na kung saan pwede na po tayong tumutok dito sa social media, sa Facebook, sa YouTube at gawing hanap buhay ito. So, kumbaga, kung kailan lamang po ako libre, nakakagawa po ako ng video at nagkukomento sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan po sa kalye. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.